Huwag mo na akong pilitin, ma. Hindi ko na talaga masikmura ang pagmumukha ng babaeng yan. Kung hindi lang dahil sa malaking halaga ng insurance na makukuha natin kapag nawala siya pagkatapos niyang manganak, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada na parang basurang walang silbi. Ang boses ni Marcus ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila mga lason na pilit kumakalat sa hangin ng mansyong yon. Sa loob ng silid-aklatan, maririnig din ang mahinang tawa ni Doña Imelda, ang kanyang ina, na tila ba isang paboritong musika ang naririnig. Tiisin mo muna, anak. Konting panahon na lang naman. Isipin mo na lang na ang tiyan ni Elena ay isang alkansya, isang puhunan na mag-aahon sa atin sa lahat ng pagkakautang mo sa kasino. Hayaan mo muna siyang magpakamartir. Tutal, sanay naman siyang maging tanga para sa'yo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Elena. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang tray na pilak. Sa ibabaw nito ay may isang mainit na mangkok ng sinigang na hipon. Ang paboritong ulam ni Marcus na 3 oras niyang maingat na inihanda. Sa kabila ng pamamanas ng kanyang mga paa at ang bigat ng kanyang 6 na buwang tiyan, pinilit niyang tumayo sa harap ng mainit na kalan. Tinitiis ang usok at pagod dahil nais niyang suplayan ng pagmamahal ang asawang akala niya ay pagod sa trabaho. Ngunit ang init ng sabaw na dahan-dahang tumatagos sa kanyang palad ay walang-wala kumpara sa nanunuot na lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao ngayon. Ang bawat patak ng pawis na inialay niya sa kusina ay tila naging malalaking bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga binti na kanina pa kumikirot dahil sa bigat ng dinadala niyang buhay ay biglang nawalan ng lakas. Tila ang sahig na kanyang kinatatayuan ay unti-unting naglalaho, iniiwan siyang nakalutang sa isang madilim na kawalan. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa koridor ay tila naging maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang lalamunan sa tuwing susubukan niyang lumunok. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Isang paggalaw ng sanggol na tila nagtatanong kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ng kanyang ina. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga daliri. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang gumewang. Walang anumang tunog ng pagsabog, ngunit sa loob ng kanyang pandinig, ang buong mundo ni Elena ay nagkakalas-kalas na. Ang bawat alaala ng kanilang kasal, ang bawat matatamis na pangako ni Marcus noong nililigawan pa siya nito, at ang bawat mahal kita na ipinupula nito sa kanyang mga gabi. Lahat ng yon ay naging mga pirasong kristal na bumabaon sa kanyang puso. Hindi niya nagawang magsalita. Ang sakit na bumalot sa kanyang dibdib ay tila masyadong mabigat para maisalarawan ng anumang salita o sigaw. Tahimik lamang siyang nakatayo habang unti-unting pumatak ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Isa-isa itong bumagsak sa ibabaw ng mainit na sabaw na buong pag-aalaga niyang inihanda. Ang bawat patak ay tila dala ang bigat ng mga alaalang minsan niyang pinanghawakan at ng mga pangakong ngayon ay tila nawalan na ng kahulugan. Unti-unting lumabo ang kanyang paningin. Ang mansyon na dati niyang itinuturing na tahanan ay tila naging banyaga sa kanyang mga mata. Nababalot ng mga lihim at katotohanang hindi niya kailanman inakalang haharapin. Sa sandaling iyon, hindi lamang pagkabigo ang kanyang naramdaman, kundi ang masakit na pagkatuklas na ang taong buong puso niyang pinagkatiwalaan ay may mga hangarin at damdaming malayong-malayo sa kanyang pinaniwalaan noon. Naisipan niyang itulak ang pinto at isampal sa kanila ang katotohanan. Nais niyang itanong kung paano nagawang ituring na negosyo ang kanyang buhay at ang buhay ng batang dinadala niya. Ngunit ang kanyang katawan ay tila naging isang estatwang bato. Mabigat, malamig, at walang kakayahan. Sa dilim ng koridor, anino na lamang siya ng dating masayahing Elena. Napatingin siya sa kanyang malaking tiyan. Doon, sa loob ng kanyang sinapupunan, ay may isang inosenteng buhay na ang tanging kasalanan
ay ang magkaroon ng amang isang halimaw. Ang pag-ibig na dati ay nagbibigay sa kanya ng liwanag ay naging isang madilim na sumpa na sumasakal sa kanya. Habang nakatayo sa pagitan ng pinto ng katotohanan at ng koridor ng kanyang nawasak na pangarap, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan, tila isang malakas na alon na walang kapaguran. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang isang sumpa na tinawag mong pag-ibig, Elena, kung ang mismong haligi na dapat ay nagtatanggol sa'yo ay siya palang humuhukay ng sarili mong libingan? Ang bawat hakbang ni Elena palayo sa pinto ng silid-aklatan ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog na unti-unting bumaon sa kanyang kaluluwa. Ang pilak na tray na kanyang daladala ay naging kasing bigat ng isang krus. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang mga tuhod, kahit na ang bawat himay-may ng kanyang kalamnan ay nanginginig sa takot at pandidiri. Elena, kanina ka pa ba riyan? Ang boses ni Doña Imelda ay biglang sumulpot mula sa kanyang likuran, matalas at puno ng paghihinala. Kasabay nito ang pagbukas ng pinto at ang paglabas ng amoy ng mamahaling tabako ni Marcus. Isang amoy na dati ay nagbibigay sa kanya ng katiwasayan, ngunit ngayon ay tila amoy ng isang nabubulok na bangkay. Humarap si Elena, pilit na ibinaba ang kanyang paningin upang hindi makita ang nanlilisik na mga mata ng kanyang biyenan. Oo po, Mami. Ihahatid ko lang po sana itong hapunan ni Marcos. Katatapos ko lang po itong iluto. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pangungutya. Dinungaw niya ang mangkok ng sinigang. Sinigang na naman? Wala ka na bang ibang alam lutuin kundi ang mga pagkaing pangmahirap na ito? Kaya hindi umuunlad ang panlasa ng anak ko dahil sa pagiging baduy mo. Dinampot ng matanda ang kutsara at dahan-dahang tinikman ng sabaw bago ito padaskol na ibinalik sa mangkok, dahilan upang tumalsik ang mainit na likido sa maputing braso ni Elena. Hindi dumaing si Elena kahit naramdaman niya ang hapdi ng pasong dulot ng mainit na sabaw. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pang 1% ng hapdi sa kanyang puso. Dalhin mo yan sa kusina at ipakain mo na lang sa mga aso. Marcos is stressed from work. Hindi niya kailangan ng maduming luto mo. Dagdag pa ni Doña Imelda bago tumalikod at bumalik sa loob ng silid, sabay bagsak ng pinto na tila isang hatol ng kamatayan para kay Elena. Mag-isa na namang naitira si Elena sa madilim na koridor. Doon, sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang bulsa. Ang kanyang cellphone ay nag-vibrate, isang banayad na paalala na mayroon pang isang tao sa mundong ito na tunay na nagmamahal sa kanya. Nang makarating siya sa kusina, nanginginig ang kanyang mga kamay na sinagot ang tawag. Tay! Ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig ay nauwi sa isang basag na hikbi na pilit niyang pinigilan. Anak, Elena, bakit parang iba ang boses mo? Ang boses ni Mang Teodoro mula sa kabilang linya ay puno ng init at pag-aalala. Sa isipan ni Teodoro, nakikita niya ang kanyang nag-iisang anak na palaging nakangiti, ang batang babaeng ipinangako niyang protektahan bago pumanaw ang kanyang asawa. Wala po ito, Tay. Napuwingi lang po ako habang nagluluto. Napatawag po kayo? Pilit na pinasigla ni Elena ang kanyang tono, kahit na ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy na sa kanyang mga pisngi. Pumapatak sa sink na puno ng mga maduming pinggan na iniwan ni Marcos at ng kanyang ina. Nanahimik si Mang Teodoro sa kabilang linya bilang isang dating HR manager. Ang kanyang pandinig ay bihasa sa pagtukoy ng mga kasinungalingan. Sa likod ng mga pilit na tawa, nararamdaman niya ang bigat ng hangin sa boses ng kanyang anak. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang lumang radyo sa maliit niyang apartment. Pupunta ako riyan bukas, Elena. May mga gamit ang nanay mo na gusto kong ibigay sa iyo para sa magiging apo ko. At saka, gusto ko ring makita kung gaano kalaki ang tiyan mo. Mahinahong sabi ni Teodoro. Ngunit sa loob niya,
Ang kanyang puso ay nagsisimula ng maghanda para sa isang digmaan. Tay, wag na po muna siguro. Baka magalit po si Marcus. Busy po kasi siya. Hindi ako bibisita bilang panauhin, Elena. Pupunta ako riyan dahil kailangan ako ng anak ko. Ang tono ni Teodoro ay nagbago. Mula sa pagiging isang malambing na ama, ito ay naging boses ng isang taong sanay magdisiplina at mag-obserba. Huwag kang matakot, anak. Ang tatay ay narito lang. Pagkababa ng telepono, huminga ng malalim si Mang Teodoro. Tumingin siya sa kanyang cabinet na puno ng mga folder at dokumento mula sa kanyang mga nakaraang kaso sa kumpanya. Alam niya ang bawat galaw ng mga taong mapagsamantala. Alam niya ang amoy ng pagtataksil. Kinuha niya ang isang lumang litrato ni Elena noong araw ng kasal nito. Hinaplos niya ang mukha ng anak sa retrato. Patawarin mo ako, anak, kung ipinagkatiwala kita sa mga lobo. Ngunit pangako, ako ang magiging huling tao na makikita nila bago sila mabulok sa sarili nilang kasalanan. Habang sa mansyon, dahan-dahang ibinuhos ni Elena ang sinigang sa basurahan. Ang bawat hipon na maingat niyang nilinis ay tila simbolo ng kanyang mga pangarap na itinapon na lamang ng asawang minahal niya. Sa dilim ng kusina, isang panata ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi na siya ang mahinang Elena na basta na lamang tatanggap ng kamatayan para sa pera ng iba. Ngunit ang hindi alam ni Elena, sa itaas ng hagdan, nakatayo si Marcos habang hawak ang isang baso ng alak. Pinapanood ang bawat galaw niya sa CCTV monitor ng kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang mga ngaso na tinitingnan ang kanyang huling-huli bago ang nakatakdang oras ng pagkatay. Isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Marcos mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang mga dokumento para sa ikalawang polisiya. Isang pirma na lang at tapos na ang lahat. Ngingiti sana si Marcos, ngunit ang kanyang pansin ay naagaw ng isang anino sa labas ng kanilang gate. Isang matandang lalaki na nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw, tahimik na nakatingin sa kanilang bahay. Isang matandang lalaking may dalang isang lumang maleta at isang pusong puno ng puot. Dito ka na ba titira? Sa maliit na kwartong ito na dati ay tambakan ng mga sirang silya at lumang karton. Nakakahiya naman sa mga bisita natin kung malalaman nilang ang biyena ng isang Marcos Valerius ay natutulog sa tabi ng mga walis at basahan. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng sarkasmo habang nakatayo siya sa pintuan ng maliit na silid sa likod ng kusina. Pinapanood niya si Mang Teodoro na dahan-dahang inilalapag ang kanyang lumang maletang balat sa ibabaw ng isang manipis na kutsyon. Ang amoy ng alikabok at agiw sa loob ng silid ay sapat na upang himatayin ang sinumang sanay sa karangyaan. Ngunit si Teodoro ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay tila isang lawang walang kibo. Ayos na po ito, Mami Melda? Ang mahalaga ay malapit ako kay Elena. Alam niyo naman po, malapit na siyang manganak. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang kalagayan niya. Mahinahong sagot ni Teodoro. Bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay tila bahagyang malabo na para bang nahihirapan siyang ituon ang kanyang paningin. Isang pag-arte na maingat niyang pinag-aralan upang magmukhang mahina at ulyanin. Mula sa itaas ng hagdan, bumaba si Marcos habang inaayos ang kanyang kurbata. Dad, I told you, we can hire a private nurse para kay Elena. Hindi mo kailangang magpakayaya rito. It's bad for my image. People might think I can't afford to take care of my own family. Lumapit si Elena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng gatas. Marcus, hayaan mo na si tatay. Miss na miss ko lang talaga siya. At saka, makakatulong siya sa pag-aalaga sa baby paglabas nito. Tiningnan ni Marcos si Elena mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pagkasuklam na itinatago sa likod ng isang pilit na ngiti. Fine, but keep him out of the living room kapag may mga business partners akong darating. I don't want a senile old man ruining my deals.
And make sure he cleans up after himself. Hindi kami kumuha ng dagdag na palamunin para lang magkalat. Nang makaalis si Marcus at ang kanyang ina patungo sa isang dinner party, naiwan ang katahimikan sa pagitan ng mag-ama sa loob ng masikip na silid. Dahan-dahang lumapit si Elena at naupo sa tabi ng kanyang ama. Hinawakan niya ang magaspang na kamay ni Teodoro, ang mga kamay na nagtrabaho ng 30 taon upang bigyan siya ng magandang kinabukasan. Tay, pasensya na po kayo. Hindi dapat ganito ang pagtanggap sa inyo. Bulong ni Elena, ang kanyang mga luha ay muling nagbabantang bumagsak. Huminga ng malalim si Teodoro. Inabot niya ang pisngi ng anak at hinaplos ito ng buong lambing. Anak, huwag mong tingnan ang kwartong ito. Tingnan mo ang mga mata ko. Narito ako, hindi para maging palamunin, kundi para maging pader mo. Ang bawat pangungutya nila ay parang hangin lang na dumadaan sa akin. Mas masakit para sa akin ang makita kang nalalananta sa mansyong ito kaysa ang matulog sa sahig. Kinuha ni Teodoro ang kanyang lumang panyo at pinahiran ang luha sa mga mata ni Elena. Elena, kailangan mong maging matatag para sa bata. May mga bagay na hindi mo pa naiintindihan ngayon, pero pangako ko sa'yo, walang mangyayaring masama sa'yo habang humihinga ang tatay. Nang gabing iyon, matapos masiguro na nakatulog na si Elena, dahan-dahang tumayo si Mang Teodoro mula sa kanyang higaan. Ang kanyang malabong paningin kanina ay biglang naging matalas at mapanuri. Kinuha niya ang isang maliit na device mula sa ilalim ng kanyang maleta, isang high-end na voice recorder na madalas niyang gamitin noong siya ay nasa HR pa para sa mga sensitibong investigasyon. Tahimik siyang lumabas ng kanyang silid. Ang kanyang mga hakbang ay kasing pino ng isang pusa sa dilim. Kabisado niya ang layout ng bahay dahil sa mga blueprints na lihim niyang nakuha bago siya pumunta rito. Tumigil siya sa tapat ng pintuan ng office ni Marcus. Maririnig ang mahinang pag-ikot ng susi sa loob. Mula sa loob, narinig ni Teodoro ang boses ni Marcus na tila may kausap sa telepono. Yes, attorney. I want the clause updated. The payout should be immediate upon the confirmation of death during childbirth. Make sure the beneficiary is only me and my mother. The child's trust fund? No, delete that part. Kailangan ko ang pera para masettle ang utang sa kumpanya bago mag-audit sa susunod na buwan. Nanindig ang balahibo ni Teodoro. Ang bawat salita ni Marcus ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong na inihahanda nito para sa kanyang anak. Ngunit bago pa siya makarinig ng iba pang detalye, isang tunog ng pagkabasag ng baso ang nagmula sa direksyon ng kusina. Sino yan? Sigaw ni Marcus mula sa loob ng opisina. Mabilis na nagtago si Teodoro sa likod ng isang malaking florera sa dilim ng pasilyo. Nakita niyang bumukas ang pinto ng opisina at lumabas si Marcus na may hawak na mabigat na paperweight. Ang mukha nito ay puno ng galit at kaba. Sa kabilang dako, nakatayo si Elena sa kusina, nakatingin sa sahig kung saan nabasag ang baso ng tubig na binitawan niya. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel habang nakatitig sa isang dokumentong hindi sinasadyang naiwan ni Doña Imelda sa ibabaw ng dining table. Isang listahan ng mga funeral packages na may pangalan ni Elena sa ibabaw. Nagkatinginan si Marcus at Elena sa gitna ng madilim na kusina. Ang lihim na dapat ay nakatago ay tila unti-unti nang humihinga sa hangin, naghihintay na lamang ng isang maling galaw upang sumabog. Ano ba, Elena? Pati ba naman paghawak ng baso, hindi mo na magawa? Para kang inutil na pabigat sa bahay na ito, laging nagkakalat ng dumi. Sa panahong kailangan ko ng katahimikan, ang boses ni Marcus ay tumama sa pandinig ni Elena na tila isang latigo. Hindi ito boses ng isang nag-aalalang asawa, kundi boses ng isang Panginoon na nayayamot sa isang aliping nagkamali. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, ang mga tipak ng nabasag na kristal ay kumikinang sa sahig, tila mga luha ng langit na naging matalas at mapanganib. Dahan-dahang yumuko si Elena.
Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit ang kanyang pansin ay hindi nasa basag na baso, kundi sa piraso ng papel na nasa ilalim ng lamesa, ang listahan ng funeral packages na may pangalan niya. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pag-asa. Habang ang tubig mula sa nabasag na baso ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa kanyang mga paa, naramdaman niya ang isang matinding panlalamig na nagmumula sa kanyang sinapupunan patungo sa kanyang puso. Sorry Marcus, nahilo lang ako bigla, bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa bara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung bakit may nakahandang kabaong na para sa kanya gayong buhay pa siya. Ngunit ang takot ay tila isang malaking kamay na sumasakal sa kanyang tinig. Lalakad sana si Marcus patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala. Nakita ng kanyang matalas na mata ang bahagi ng papel na sinusubukang abutin ni Elena. Ano iyang nasa ilalim ng lamesa? May itinatago ka ba? Sa sandaling iyon, ang hininga ni Elena ay tumigil. Tila huminto ang mundo. Kung makikita ni Marcus na alam na niya ang lihim, alam ni Elena na hindi na siya aabot sa susunod na umaga. Ngunit bago pa makahakbang ng tuluyan si Marcus, isang kalabog mula sa pasilyo ang malingaw-ngaw na sinundan ng isang paos at tila naliligaw na boses. Nasaan ang banyo? Elena? Anak? Bakit ang dilim dito sa kumpanya? Kailangan ko nang mag-release ng payroll ng mga empleyado. Ito si Mang Teodoro. Nakatayo siya sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang suot na kamiseta ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Tila hindi niya alam kung nasaan siya. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang pader. Gumaganap sa papel ng isang matandang tuluyan ng nilamon ng ulyanin. Lumingon si Marcos sa kanyang biyenan. Ang kanyang galit ay napalitan ng matinding pagkadiri. Leche, ang matandang ito, akala ko ba natutulog na? Elena, ayusin mo ang tatay mo. Hindi ako makapag-isip dahil sa ingay ninyong dalawa. Dahil sa pagkaabala ni Marcos sa pagmumura kay Teodoro, mabilis na kinuha ni Elena ang papel at isinilid ito sa loob ng kanyang duster. Mabilis siyang tumayo, hindi alintana, kung masugatan man ang kanyang mga paa sa mga bubog na nasa sahig. Tay, halika na po. Dito po ang kwarto ninyo, sabi ni Elena habang inaalalayan ang kanyang ama palayo sa nangangalit na si Marcos. Nang makapasok sila sa maliit na kwarto ni Teodoro, mabilis na isinara ni Elena ang pinto. At napasandal dito. Ang kanyang dibdib ay naghahabol ng hininga. Ang pawis sa kanyang noo ay malamig na parang yelo. Inilabas niya ang lukot-lukot na papel at ipinakita ito sa kanyang ama. Tay, tingnan niyo ito. Plano nila akong patayin. Ang asawa ko ay hinihintay na lang akong mamatay. Hikbi ni Elena, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding trauma. Kinuha ni Teodoro ang papel. Ang kanyang mga mata, na kanina ay mukhang walang malay, ay biglang naging matalim na tila sa isang agila. Binasa niya ang bawat detalye, ang presyo ng kabaong, ang petsa ng huling bayad na nakatakda sa araw ng inaasahang panganganak ni Elena, at ang lagda ni Marcos sa ilalim ng Beneficiary of Insurance. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa maliit na silid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pagpatak ng tubig mula sa isang tumatagas na gripo sa labas, na tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang sandali ng buhay. Hinawakan ni Teodoro ang balikat ng kanyang anak. Ang kanyang hawak ay matatag, puno ng awtoridad na matagal na niyang itinago sa likod ng pagiging isang simpleng matanda. Elena, makinig ka sa akin. Mula sa oras na ito, huwag kang kakain ng kahit anong hindi ko luto. Huwag kang iinom ng kahit anong gamot na ibibigay nila. At higit sa lahat, kailangan mong magpanggap na wala kang alam. Pero tay,
natatakot ako. Baka kung ano ang gawin nila sa baby. Hindi nila sasaktan ng baby hanggat hindi ka nanganganak. Dahil ang baby, ang susi nila sa pera. Bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay puno ng puot na may halong diskarte. Gagamitin natin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Marcus thinks I'm a senile old man. Hahayaan natin siyang maniwala. Tuon, habang dahan-dahan nating hinihigpitan ng lubid sa kanyang leeg. Sa labas ng kwarto, maririnig ang yabag ni Marcus na pabalik sa kanyang opisina na sinundan ng malakas na pagbagsak ng pinto. Tumingin si Teodoro sa bintanang rehas ng kanyang maliit na kwarto. Sa labas, ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at mabilis na nag-type ng isang mensahe sa isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. The trap is set. I need the audit records of Valerius Logistics from 5 years ago now. Bumaling siya kay Elena at bumulong ng isang pangakong mas matimbang pa sa ginto. Anak, ang bawat luhang ibinuhos mo sa bahay na ito ay pagbabayaran nila ng dugo at dangal. Hindi lang kita ililigtas. Sisiguraduhin kong sa huli, sila ang magmamakaawa para sa kabaong na ito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, isang anino ang dumaan sa ilalim ng siwang ng pinto. Isang matalas na amoy ng pabango, ang pabango ni Doña Imelda, ang nanatili sa hangin. Narinig ba ng matanda ang lahat? O sadyang naghihintay lang din siya ng tamang pagkakataon upang tapusin ang sinimulang laro ng kanyang anak? Ang katanungang iyon ay tila isang malamig na hangin na yumakap sa mag-ama. Nag-iiwan ng isang nakakabinging kaba sa gitna ng kadiliman. Elena, bakit parang may naririnig akong nagbubulungan sa loob? Akala ko ba ay pinapatulog mo na ang ulyanin mong tatay? O baka naman, pati ikaw ay unti-unti na ring nawawala sa huwisyo? Ang tinig ni Doña Imelda ay parang kalawang na kumikis-kis sa bakal. Matalas, malamig, at puno ng panunuya. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng maliit na silid at doon ay tumambad ang matanda, balot ng kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, habang ang kanyang mga mata ay tila sa isang buwitre na naghahanap ng anumang senyales ng pagtataksil. Agad na itinago ni Elena ang lukot na papel sa ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Teodoro, na mabilis na bumalik sa kanyang pag-arte. Nakaupo ito sa gilid ng kama. Ang isang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo, habang ang isa naman ay tila may hinahanap na kung ano sa sahig na wala naman doon. Wala po, Mami Imelda. Kinakausap ko lang po si tatay. Ayaw po kasi niyang uminom ng tubig. Pasensya na po kung naistorbo namin ang tulog niyo. Pilit na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pinilit niyang panatilihin ang galang. Isang kamay niya ang nakapatong sa kanyang malaking tiyan. Tila ba sinasabi sa kanyang sanggol na huwag matakot. Tiningnan ni Imelda si Teodoro nang may matinding pandidiri. Siguraduhin mo lang, Elena. Dahil kung magpapatuloy ang ingay sa bahay na ito, baka mapilitan kaming ilipat ang tatay mo sa isang pasilidad na mas angkop para sa mga katulad niyang sira na ang isip. Ayaw mo namang mawalay sa kanya, di ba? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda bago siya tumalikod at tuluyang lumabas. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas sa tiles ay tila isang babala na bawat sulok ng mansyong yon ay may tenga at mata. Nang muling tumahimik ang paligid, hindi na nakapagsalita ang mag-ama. Ang hangin sa loob ng maliit na kwarto ay tila naging masikip. Alam ni Teodoro na mas lalong nagiging mapanganib ang kanilang sitwasyon. Kinabukasan, sa hapagkainan ng almusal, ang karangyaan ng pagkain ay tila isang insulto sa katotohanang natuklasan ni Elena. Mayroong sinangag, longganisang lukban at sariwang prutas. Ngunit para kay Elena, ang bawat butil ng kanin
ay tila nagiging bato sa kanyang lalamunan. Sa tapat niya, kampanteng kumakain si Marcus habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Elena, uminom ka na ba ng vitamins mo? Ibinili niyo ng doktor mo para masiguradong magiging smooth ang delivery mo sa susunod na buwan. Malambing na sabi ni Marcus, ngunit ang pagmamahal sa kanyang boses ay tila isang kutsilyong may balot ng asukal. Inilapag niya sa lamesa ang isang maliit na bote ng gamot na walang label. Salamat, Marcus. Iinumin ko mamaya pagkatapos kong kumain. Tugon ni Elena, hindi makatingin ng diretso sa asawa. Naalala niya ang boses ni Marcus kagabi. Ang boses na nagbebenta ng kanyang buhay para sa insurance. Biglang lumapit si Mang Teodoro sa lamesa. Dala ang isang basong gatas na tila ba nanginginig ang kanyang kamay. Gatas? Kailangan ng gatas para sa aking apo. Elena, uminom ka ng gatas. Sa isang sadyang pagkakamali, natabig ni Teodoro ang bote ng gamot na inilapag ni Marcus. Gumulong ito sa sahig at ang mga tableta ay kumalat sa ilalim ng malaking side table. Anak ng, ano ba matanda? Alam mo ba kung gaano kamahal ang gamot na yan? Sigaw ni Marcus, sabay tayo at marahas na itinulak si Teodoro palayo sa lamesa. Napasandal si Teodoro sa pader. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng takot, ngunit sa loob-loob niya, nagtagumpay siya. Nakita niya ang pagkakataon. Habang nagmumura si Marcus at tinatawag ang katulong upang linisin ang kalat, mabilis na dinampot ni Teodoro ang isang tabletang gumulong malapit sa kanyang paa at isinilid ito sa kanyang palad. I'm sorry, Marcus. Hindi ko sinasadya. Ang gatas kasi. Pagmamakaawa ni Teodoro, ang kanyang boses ay tila isang bata na natatakot mapagalitan. Umalis ka na sa harap ko. Nakakasira ka ng araw. Galit na utos ni Marcus bago bumaling kay Elena. Huwag kang mag-alala. Bibili ako ng bago mamaya. Siguraduhin mong iinumin mo yon, maliwanag? Tumango lamang si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Pagkatapos ng almusal, nang makaalis na si Marcus at abala si Doña Imelda sa kanyang hardin, mabilis na nagtagpo ang mag-ama sa likod ng bahay. Malapit sa lumang balon na hindi na ginagamit, inilabas ni Teodoro ang tableta mula sa kanyang bulsa. Hindi ito vitamins, Elena. Bilang dating HR manager, marami akong nakitang kaso ng drug abuse sa kumpanya at pamilyar ako sa ilang uri ng gamot. Ang kulay at hugis nito, tila ito ay isang uri ng pampalabnaw ng dugo na delikado para sa mga buntis dahil maari itong magdulot ng matinding pagdurugo habang nanganganak. Napahawak si Elena sa kanyang tiyan, ang kanyang buong mundo ay muling nayanig. Gusto nilang mamatay ako sa pagdurugo para magmukhang aksidente sa panganganak? Napakasama nila, Tay. Paano nila nagagawa ito? Hinawakan ni Teodoro ang mga kamay ni Elena. Dahil para sa kanila, ang buhay ay isang transaksyon lang. Pero nagkamali sila ng kinalaban. Hindi nila alam na ang bawat galaw nila ay nakatala na sa akin. Kinuha ni Teodoro ang kanyang lumang radyo at binuksan ang likod nito, kung saan nakatago ang isang maliit na notebook na puno ng mga petsa, oras at mga pangalang sangkot sa mga utang ni Marcus. Elena, kailangan nating kumilos ng mabilis. May kakilala akong chemist na dating empleyado ko. Ipapasuri ko ang tabletang ito. Sa ngayon, itatago natin ang lahat ng ebidensya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang tunog ng isang sasakyan na pumasok sa gate ang nagpatigil sa kanila. Hindi ito ang sasakyan ni Marcus. Isang itim na sedan ang huminto at lumabas mula rito ang isang lalaking nakasuit na may dalang briefcase, ang thumb tutu, Ma Marcos Datwe de Teojoy Elena. Tiningnan ng lalaki ang mag-ama ng may mapanuring mata. Lumapit siya kay Doña Imelda na nooy nasa hardin at may ibinigay na isang envelope. Nakita ni Teodoro ang palitan ng nangiti ng dalawa. Isang matinding panganib ang nararamdaman ni Teodoro. Hindi lang pala ang loob ng bahay ang dapat niyang bantayan. Ang kaaway ay nagdadala na ng reinforcement mula sa labas.
Tumingin si Teodoro sa langit na tila nagbabadya ng ulan. Ang bawat anino ay may hangganan, Elena. At bago matapos ang buwang ito, ang liwanag ng katotohanan ang susunog sa kanila. Habang papasok sila sa loob, hindi nila napansin na sa bintana, sa ikalawang palapag, nakatayo si Marcos. Hawak ang kanyang cellphone habang nakikipag-usap sa tamto. Siguraduhin mong walang makakalapit sa matandang yan. Kapag nalaman kong may ginagawa siyang hinala, alam mo na ang dapat mong gawin. I cannot afford any more delays. Ang isang bahay na dapat ay kanlungan ng pag-ibig, ngayon ay naging isang malamig na kabaong na gawa sa semento at salamin. Namamayani ang isang uri ng katahimikang nakakabingi sa loob ng mansyon ng mga Valerios. Habang nakatitig si Elena sa itim na sasakyang nakaparada sa labas ng kanilang gate, naramdaman niya ang malamig na haplos ng kaba sa kanyang batok. Alam niyang ang lalaking lumabas doon, si Mr. Santos, ang tamto, ay hindi narito para sa negosyo, kundi para maging bantay sa kanyang bawat hininga. Sa loob ng kusina, abala si Mang Teodoro sa paglilinis ng mga basahan. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, tila ba hirap na hirap ang kanyang mga kasukasuan. Ngunit sa ilalim ng kanyang kulubot na noo, ang kanyang isipan ay kasing talas ng isang labaha. Kailangan niyang mailabas ang tabletang nakuha niya. Kailangan niya ng ebidensya bago tuluyang mabulag si Elena ng takot. Elena, anak, gusto ko ng pandesal. Yung mainit pa mula sa kanto, paos na wika ni Teodoro, sadyang nilakasan ng boses upang marinig ni Doña Imelda na nooy nagkakape sa sala. Tay, malayo po ang kanto, at saka may pagkain naman po rito, sagot ni Elena. Pilit na sumasabay sa plano ng kanyang ama kahit na nanginginig ang kanyang boses. Gusto ko ng pandesal. Bakit ba ayaw niyo akong pagbigyan? Iyan na nga lang ang tanging hiling ng isang matandang malapit ng mamatay. Biglang nagtantrum si Teodoro. Itinatapon ang basahan sa sahig at naglalakad patungo sa pinto na parang isang batang nagmamaktol. Lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga kilay ay halos mag-abot sa inis. Elena, paalisin mo na yang matanda bago ko pa siya ipakaladkad sa mga guard. Kung gusto niya ng pandesal, hayaan mo siyang lumabas. At least, mababawasan ang ingay dito sa loob. Isang mapanirang tingin ang ibinigay niya kay Teodoro. Siguraduhin mo lang na hindi ka maliligaw at babalik ka pa rito, ha? Dahan-dahang lumabas si Teodoro, bit-bit ang kanyang lumang baston. Paglabas niya ng gate, agad siyang hinarang ni Mr. Santos. Ang tamto ay may malamig na mukha, tila isang rebultong walang kaluluwa. Saan po tayo pupunta, tatay? Tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng mapanuring tono. Pandesal. Kailangan ko ng pandesal para sa payroll. Sagot ni Teodoro, itinataguyod ang papel ng isang ulyanin. Sino ka ba? Ikaw ba ang bagong driver ng kumpanya? Bahagyang natawa ang tamto. Tila nakumbinsing wala talagang saysay ang matanda. Hinayaan niya itong lumakad ng dahan-dahan, ngunit nanatili siya sa likuran, sadyang binabantayan ang bawat hakbang ni Teodoro. Habang naglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naramdaman ni Teodoro ang bigat ng tabletang nakatago sa loob ng kanyang palad. Alam niyang sinusundan siya. Alam niyang bawat maling galaw ay maaaring maging dulo ng lahat. Nang makarating siya sa isang maliit na sari-sari store, nakakita siya ng isang pagkakataon. Isang grab rider ang nakatigil doon, tila nag-aabang ng order. Sa isang mabilis at maingat na pagkilos, habang nagkukunwaring nadulas at natumba malapit sa rider, isiningit ni Teodoro ang tableta na nakabalot sa isang maliit na papel sa loob ng insulated bag ng rider. Sa papel na yon ay may nakasulat na isang pangalan at address ng kanyang dating kaibigang chemist. Ay, pasensya na po, sir. Nahilo lang, sabi ni Teodoro habang tinutulungan siya ng rider na tumayo. Bumulong siya ng napakahina, halos hininga lang. Paki-deliver. Buhay ng anak ko ang nakataya. Hindi nakita ng tamto ang palitan.
Para sa kanya, isa lamang itong aksidente ng isang matandang mahina. Nang makabili ng pandesal, dahan-dahang bumalik si Teodoro sa mansyon. Ngunit pagpasok niya sa loob, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Nakita niya si Marcus na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak-hawak ang lumang radyo ni Teodoro, ang radyong pinagtataguan niya ng kanyang mga tala at ebidensya. "I was looking for some tools in your room, Dad. Napansin ko itong radyo mo. Bakit parang ang bigat yata?" Tanong ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang dahan-dahang binubuksan ang likurang bahagi nito. Nakahinto si Elena sa hagdanan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na tili. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila isang timer ng bomba na malapit ng sumabog. Tumingin si Teodoro kay Marcus. Wala na ang malabong paningin, wala na ang mahinang boses. Sa isang sandali, nagtagpo ang mga mata ng isang mangangaso at ng isang biktima na tumangging magpatalo. Ang radyong iyan ay gaya ng katotohanan. "Marcus," mahinahong wika ni Teodoro, ang kanyang boses ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan. "Kahit anong gawin mong pagtatago, palagi itong makakahanap ng dalas para marinig ng mundo." Nanlaki ang mga mata ni Marcus nang makita ang isang maliit na recorder na nakakabit sa loob ng radio. Isang tunog ng pag-click ang narinig sa buong silid nang pindutin ni Marcus ang play. Ngunit bago pa man may lumabas na tinig mula sa recorder, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa itaas ng hagdan. Si Elena ay napaupo sa sahig. Hawak-hawak ang kanyang tiyan habang ang kanyang mukha ay namimilipit sa sakit. "Ang baby, Marcus, ang baby," ungol ni Elena, at doon ay nakita nila ang dahan-dahang pagdaloy ng dugo sa kanyang maputing binti, namumuo sa ibabaw ng makintab na tiles ng mansyon. Ang bawat patak ng dugo sa puting tiles ay tila mga talulot ng rosas na nalanta bago pa man makasibol ang umaga. Sa gitna ng marangyang sala, ang katahimikan ay bumasag sa 1,000 piraso nang makita ni Elena ang sarili niyang buhay na dahan-dahang umaagos sa malamig na sahig. "Marcus, ang anak natin," ang tanging naibulalas ni Elena bago tuluyang manghina ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng sofa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling tela. Tila ba sinusubukang kumapit sa huling hibla ng kanyang malay. Si Marcus ay nanatiling nakatayo, tila isang estatwa sa gitna ng unos. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa lumang radyo, habang ang kaliwa ay nakatikom. Sa kanyang mga mata, makikita ang isang nakakatakot na pagtutuos, ang takot na mabuking ang kanyang mga lihim at ang madilim na kagalakan na ang kanyang plano ay tila kusang nagaganap nang hindi niya kailangang dumiin sa gatilyo. "Marcus, ano pang tinitingnan mo riyan? Tumawag ka ng ambulansya!" Isang tinig ang yumanig sa buong silid. Ito si Mang Teodoro. Wala na ang ulyanin na anyo. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad, na tila isang general na naguutos sa gitna ng digmaan. Lumapit si Teodoro kay Elena at mabilis itong sinalo bago pa man tumama ang ulo ng anak sa sahig. Sa isang iglap, kinuha niya ang kanyang suot na panyo at pinahira ng isang patak ng dugo sa paa ni Elena. Isang tahimik na panata na hindi niya hahayaang makuha ng mga lobong ito ang kanyang anak. "Mami, tawagan mo ang ospital. Ngayon na!" Sigaw ni Marcus. Sa wakas ay natauhan, ngunit bago siya kumilos, mabilis niyang isinilid ang recorder mula sa radyo sa loob ng kanyang bulsa. Tiningnan niya si Teodoro nang may matalas na hinala. Ang maskara ng matanda ay nahulog na at alam ni Marcus na simula na ito ng isang laro kung saan isa lamang sa kanila ang mananatiling nakatayo. Sa loob ng ambulansya, ang tunog ng sirena
ay tila isang iyak ng desperasyon na humihiwa sa madilim na kalsada. Hawak ni Teodoro ang kamay ni Elena. Ang kamay ng kanyang anak ay kasing lamig ng yelo at ang bawat paghinga nito ay mababaw. Tila isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng malakas na hangin. Tay, huwag niyo pong iiwan ang apo niyo, bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nakadilat. Tila nakatitig sa isang mundong hindi nakikita ng iba. Hindi kita iiwan, Elena. Narito ang tatay. Lumaban ka, anak. Huwag mong ibigay sa kanila ang tagumpay na hinihintay nila. Sagot ni Teodoro. Ang kanyang tinig ay gumaralgal, ngunit puno ng determinasyon. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang mukha ng chemist na pinadalhan niya ng tableta. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niyang malaman kung anong lason ang pilit na ipinapasok sa katawan ng kanyang anak. Pagdating sa ospital, ang puting pasilyo ay naging saksi sa mabilis na pagtakbo ng mga nurse at doktor. Itinulak ang stretcher ni Elena patungo sa operating room at doon ay sapilitang pinatigil si Teodoro. Naiwan ang matanda sa labas, mag-isa sa gitna ng amoy ng gamot at kamatayan. Maya-maya pa ay dumating si Marcos at Doña Imelda. Ang matandang babae ay nakasuot pa rin ng kanyang mamahaling alahas. Tila ba isang social event ang kanyang pinuntahan at hindi isang emergency. Kung hindi ka ba naman tanga, Teodoro? Sinabi ko na sa'yo na huwag mo nang pakialaman ang pag-inom ng gamot ng anak mo. Ngayon, tignan mo ang nangyari. Baka mamatay ang bata dahil sa kapabayaan mo. Sabi ni Doña Imelda, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng lason. Sinisimulan na ang kanyang sining ng gaslighting sa harap ng mga taong dumadaan sa pasilyo. Hindi sumagot si Teodoro. Tumingin lang siya ng diretso sa mga mata ni Imelda. Isang tingin na nagpatahimik sa matanda. Hindi ito ang tingin ng isang biktima. Ito ang tingin ng isang hukom. Lumapit si Marcos kay Teodoro. Dahan-dahang inilabas ang recorder mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda, ngunit hindi sapat upang makita ng iba. Matalino ka rin pala, Tay. Akala ko ba ay ulyanin ka na? Sayang, mukhang hindi na aabot ang ebidensyang ito sa kumpanya. At ang anak mo? Mukhang hindi na rin siya makakapanagot sa akin. Isang nakakangilong ngiti ang sumilay sa labi ni Marcos bago niya ito ibinalik sa loob. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki ay tila isang kuryenteng handang sumabog. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso at may bakas ng pagod. Kayo ba ang pamilya ni Mrs. Elena Valerios? Tanong ng doktor. Lahat sila ay lumapit, ngunit si Teodoro ang unang nakasagot. Ako po ang kanyang ama. Kumusta po ang anak ko? Huminga ng malalim ang doktor at tumingin kay Marcos bago muling bumaling kay Teodoro. Ligtas ang inyong anak, ngunit may nakita kaming kakaiba sa kanyang dugo. Isang mataas na level ng anticoagulant na hindi dapat naroroon. At tungkol sa sanggol, kailangan nating maghanda para sa posibleng komplikasyon. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Marcos ay bahagyang namuti. Ngunit mabilis niyang naitago ang kaba. Samantalang si Teodoro, kahit na nadurog ang puso para sa kanyang apo, ay nakaramdam ng isang uri ng liwanag. Ang doktor mismo ang nagbigay ng unang piraso ng ebidensya. Salamat, Doc. Gagawin namin ang lahat para sa kanya, sabi ni Teodoro, bago lumingon kay Marcos nang may mapanirang titig. Naririnig mo ba iyon, Marcos? Ang dugo ng anak ko ay nagsasalita na at hindi ito titigil hanggat hindi nito na isusumbong ang pumatay sa kanya. Ang cliffhanger ng gabing iyon ay hindi ang panganib sa buhay ni Elena, kundi ang simula ng pagguho ng mundo ni Marcos sa mismong lugar na akala niya ay magiging dulo ng lahat. Sayang lang ang bayad sa ICU na ito, Ma. Kung tutuluyan na siya ng tadhana, mas makakatipid tayo at mas mapapabilis ang lahat. Ang bawat oras na nananatili siyang humihinga rito ay bawas sa makukuha nating payout. Ang tinig ni Marcos
ay parang isang malamig na hangin na pumasok sa malinis at baog na pasilyo ng ospital. Wala siyang pakialam kung marinig man siya ng mga dumadaang nurse. Para sa kanya, si Elena ay hindi na isang asawa, kundi isang investment na hindi nagbubunga ng ayon sa plano. Sa kabilang dako ng glass window ng intensive care unit, nakatayo si Mang Teodoro. Pinapanood niya ang bawat mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib ni Elena. Ang kanyang anak ay napapaligiran ng mga tubo at kable, habang ang tunog ng monitor ng puso ay nagbibigay ng isang nakakangilong ritmo sa katahimikan ng silid. Ang bawat guhit ng kuryente sa screen ay tila isang marupok na sinulid na nag-uugnay kay Elena sa mundong ito. Naninikip ang dibdib ni Teodoro. Naalala niya noong bata pa si Elena, noong takot na takot itong matulog ng mag-isa at palaging humahawak sa kanyang daliri. Ngayon, ang mga daliring iyon ay kasing puti na ng telang nakabalot sa kanya. Isang matinding pagsisisi ang humiwa sa puso ng matanda. Kasalanan ko, bulong niya sa kanyang sarili. Ipinagkatiwala kita sa isang halimaw dahil akala ko ay sapat na ang pera para sa iyong kaligayahan. Dahan-dahang lumapit si Doña Imelda. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matigas na tunog sa makintab na sahig. Teodoro, bakit hindi ka nalang umuwi at magpahinga? Kami na ang bahala rito. Marcos is already talking to the legal team para sa mga kakailanganing dokumento. Kung sakali man, tumingin si Teodoro sa matanda. Ang mukha ni Imelda ay puno ng pekeng awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi ako aalis, Imelda. Ang ama ay hindi iniiwan ng anak sa oras ng laban. At lalong hindi ko hahayaan na ang mga buwitre ay magpiesta habang may buhay pa ang aking anak. Buwitre? Mag-ingat ka sa pananalita mo, matanda. Baka makalimutan mong sa aming mansyon ka nakatira. Banta ni Marcos habang papalapit. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Sa gitna ng tensyon, naramdaman ni Teodoro ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone. Sa loob ng kanyang bulsa, isang mensahe ang pumasok. Mula ito sa kanyang kaibigang chemist. Hindi niya ito binuksan sa harap ng dalawa. Sa halip, tumalikod siya at naglakad patungo sa banyo ng ospital. Pagpasok sa loob, nanginginig ang kanyang mga kamay na binuksan ng mensahe. Teo, ang resulta ng sample ay positibo. Mataas na konsentrasyon ng warfarin. Hindi ito aksidente. May gustong mamatay ang anak mo sa oras na hiwain siya para sa C-section. Mag-ingat ka. Napaupo si Teodoro sa gilid ng toilet. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat piraso ng puzzle ay nabubuo na. Ang vitamins, ang insurance, ang funeral packages. Lahat ay bahagi ng isang malamig at kalkuladong pagpaslang. Nang lumabas siya ng banyo, nakita niya ang isang lalaking nakasuit na may hawak na folder, nakikipag-usap kina Marcos at Imelda. Agad na kinabahan si Teodoro. Ito ay hindi tamtu. Ito ay isang kinatawan mula sa kumpanya ng insurance. Mr. Valerius, we received the emergency notification from the hospital. Since the condition is critical, we need to verify some medical records to process the accelerated benefit if, the inevitable happens, sabi ng lalaki. Lumiwanag ang mukha ni Marcos. Of course, attorney. Whatever you need. My wife's health is my top priority, but I also need to be practical about the expenses. Huminga ng malalim si Teodoro. Alam niyang ito na ang pagkakataon. Kailangan niyang gamitin ang kanyang galing bilang dating HR manager, ang galing sa pagbabasa ng mga kontrata at paghahanap ng butas sa mga kasinungalingan. Lumapit siya sa grupo. Ang kanyang tinig ay biglang nagbago. Naging mahina muli, naging ulyanin muli. Pera. Kailangan ng pera para sa gatas ni Elena. Attorney, may gatas ba sa loob ng folder na yan? Nairita si Marcos. Umalis ka nga rito, atay. Attorney, pasensya na. Ulyanin na ang biyenan ko. Ngunit sa gitna ng pag-arte ni Teodoro,
Sadyang naitulak niya ang folder ng attorney, dahilan upang malaglag ang ilang papel sa sahig. Mabilis siyang yumuko para tulungan itong pulutin, at sa isang sulyap, nakikita niya ang isang dokumentong hindi dapat nandoon. Isang forged medical history ni Elena na nagsasabing mayroon na siyang blood disorder bago pa man magbuntis. Isang malaking kasinungalingan upang hindi maghinala ang insurance company sa sanhi ng pagdurugo. Habang iniabot ni Teodoro ang mga papel, nagtagpo ang mga mata nila ni Marcus. Nakita ni Marcus ang isang panandaliang kidlat ng talino sa mga mata ng matanda, isang bagay na nagpakaba sa kanya. Attorney, biglang singit ni Teodoro. Ang kanyang boses ay naging malinaw sa loob ng isang segundo. Bago po ninyo pirmahan ang anuman, siguraduhin ninyong ang dugo sa mga papel na yan ay hindi magiging sumpa sa inyong kumpanya. Bago pa makasagot ang sinuman, bumukas ang pinto ng ICU. Isang nurse ang nagmamadaling lumabas. Doktor, ang pasyente sa bed 4, nagkakaroon siya ng seizure. Ang katahimikan sa pasilyo ay napalitan ng kaguluhan. Habang tumatakbo ang mga medical staff sa loob, naiwan si Teodoro na nakatingin kay Marcus. Ang asawa ni Elena ay hindi tumingin sa pintuan ng ICU. Nakatingin siya sa folder ng insurance. Ang kanyang mga daliri ay humahaplos sa papel na tila ba ito ang kanyang tunay na mahal sa buhay. Doon, sa gitna ng takot at galit, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Teodoro. Hindi na sapat ang mag-obserba. Panahon na para sunugin ang mansyong itinayo ng mga kasinungalingan, kahit na siya mismo ang matupok sa apoy. Sa bawat pitik ng kuryente sa makinang yon, tila unti-unting napuputol ang bawat hibla ng aking pag-asa. At sa bawat segundo ng katahimikan, mas naririnig ko ang halakhak ng kamatayan na naghihintay sa labas ng pinto. Ang loob ng ICU ay naging isang marahas na entablado ng pakikibaka. Sa likod ng makapal na salamin, nakita ni Mang Teodoro kung paanong ang katawan ni Elena ay naging tila isang dahon na hinahampas ng malakas na hangin. Ang mga seizure ay marahas na yumanig sa kanyang lupaypay na anyo, habang ang mga nurse ay nagkakagulo sa paligid ng kanyang kama. Ang tunog ng mga aparato, na dati ay may regular na ritmo, ay naging mabilis at tila sumisigaw ng saklolo sa gitna ng baog na silid. Hindi makahinga si Teodoro. Ang kanyang mga kamay ay nakadikit sa salamin. Ang kanyang mga daliri ay tila gustong bumaon sa matigas na materyales upang maabot lamang ang kanyang anak. Ang init ng kanyang hininga ay lumikha ng manipis na hamog sa salamin. Tila isang ulap na naghihiwalay sa dalawang mundong magkaiba, ang mundo ng buhay at ang nagbabadyang dilim. Sayang ang oras, sayang ang pera. Ang bulong na yon mula kay Marcus ay tila isang lason na pumasok sa pandinig ni Teodoro. Lumingon ang matanda at nakita ang kanyang minugang lalaki na nakatayo malapit sa kinatawan ng insurance. Hindi nakatingin si Marcus kay Elena. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong hawak ng attorney. Walang bakas ng takot, walang bakas ng pighati. Ang tanging naroon ay ang pagkainip ng isang taong naghihintay sa pagdating ng isang delivery. Mr. Valerius, we need to finalize the signatures for the medical waiver. If the seizure leads to brain death, the policy terms will shift. Mahinang paliwanag ng attorney na tila ba pinag-uusapan lang nila ang presyo ng isang lupa. Gawin niyo na ang dapat gawin. I'll sign anything as long as the payout remains intact. Sagot ni Marcus. Ang kanyang boses ay malamig at walang pakiramdam, gaya ng aircon sa pasilyo ng ospital. Doon, naramdaman ni Teodoro ang isang uri ng galit na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Hindi ito ang galit na sumisigaw. Ito ay ang galit na nanunuyo at nagpapatigas sa puso. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalawa. Ang kanyang pag-arte bilang ulyanin ay pansamantalang isinantabi, pinalitan ng isang malamig at matalas na presensya ng isang taong sanay humawak ng libu-libong empleyado.
Ang pirma sa ibabaw ng kasinungalingan, Marcos, ay hindi nagdadala ng yaman. Nagdadala ito ng sumpa. Mahinahong wika ni Teodoro. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Dahilan upang mapatingin ang attorney sa kanya. Tay, tumahimik ka na lang kung ayaw mong ipakaladkad kita palabas ng ospital na ito. Banta ni Marcos, ang kanyang mga mata ay naniningkit. Huwag mong sirain ang usapan dito. Usapan? O isang dula-dulan? Tumingin si Teodoro sa attorney. Attorney, bago niyo pirmahan ang kahit ano, baka gusto ninyong malaman na ang records na hawak ninyo ay hindi tumutugma sa tunay na laboratory results ng aking anak. Bilang dating HR manager, alam ko ang amoy ng dinoktor na papeles. At ang dokumentong yan, amoy nabubulok na sikreto. Bahagyang natigilan ang attorney. Tiningnan niya si Marcos bago muling tignan ang matanda. Ang pag-aalinlangan ay nagsimulang gumuhit sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi kayang payagan ni Marcos. Attorney, don't listen to him. Sinabi ko na sa inyo, ulyanin na siya. May Alzheimer's ang matandang iyan. Hindi na niya alam ang sinasabi niya. Pasigaw na sabi ni Marcos, sabay hila sa braso ni Teodoro upang ilayo ito. Ngunit bago pa man magkaroon ng komosyon, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang pangunahing doktor. Ang mukha ay balot ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay diretso kay Marcos. Mr. Valerius, we had to sedate your wife to stop the seizures. It was a close call, but there's a bigger problem. We found traces of a specific chemical in her system that shouldn't be there, especially not for a pregnant woman. It's consistent with prolonged ingestion of blood thinners that were not prescribed. Ang katahimikan na sumunod ay kasing bigat ng isang bundok. Ang mukha ni Marcos ay naging kasing puti ng pader ng ospital. Ang attorney naman ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang pluma. Ang kanyang mga mata ay puno na ng hinala. Chemical? Anong sinasabi niyo, Doc? Baka naman side effect lang iyan ng mga vitamins na binili ko sa abroad. Pilit na palusot ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Hayaan ninyong ako ang sumagot niyan, Doc. Singit ni Teodoro. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng tabletang nakuha niya noong isang araw. Ito ang vitamins na ibinibigay ni Marcos kay Elena. Ipinasuri ko na ito. At alam niyo ba kung ano ang nalaman ko? Tumingin si Teodoro ng diretso sa mga mata ni Marcos. Isang tingin na tila bumabaon sa kaluluwa ng kanyang minugang lalaki. Ang tabletang ito ay hindi para sa buhay. Ito ay para sa kamatayan. Isang tahimik na pagpatay na pinlano niyo ni Imelda. Magsinungaling ka na sa lahat, Marcos. Pero ang ebidensya ay hindi ulyanin, gaya ng akala mo. Dagdag ni Teodoro. Sa sandaling iyon, nakita ni Teodoro ang isang bagay sa mga mata ni Marcos na hindi niya inaasahan. Hindi pagsisisi, kundi isang desperadong uri ng kabaliwan. Mabilis na inagaw ni Marcos ang plastic bag mula sa kamay ni Teodoro. Ngunit sa kanyang pagmamadali, natabig niya ang isang tray ng mga kagamitang medikal na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagbagsak ng mga metal sa sahig. Wala kayong patunay. Lahat kayo ay gustong sirain ang pamilya ko. Sigaw ni Marcos bago tumakbo patungo sa exit ng pasilyo. Hahabulin sana siya ng mga security. Ngunit itinaas ni Teodoro ang kanyang kamay upang patigilin sila. Ang kanyang mukha ay kalmado. Isang kalmadong puno ng pait. Hayaan niyo siya. Walang takasang taong ang sariling anino ay puno ng dugo. Bulong ni Teodoro. Bumaling siya sa doktor. Doc, kumusta ang baby? Kumusta ang apo ko? Huminga ng malalim ang doktor. Kailangan nating gawin ang emergency C-section ngayon din, Mr. Teodoro. Pero dahil sa gamot na nakain niya, ang panganib ng pagdurugo ay napakataas. Maaari nating mailigtas ang bata. Pero ang inyong anak, kailangan niya ng isang himala. Nang pumasok ang mga doktor sa operating room, naiwan si Teodoro na mag-isa sa pasilyo. Lumuhod ang matanda sa malamig na sahig. Ang kanyang mga luha
na matagal niyang kinimkim ay dahan-dahang pumatak. Binabasa ang mga tiles ng ospital. Ang kanyang bawat dalangin ay hindi na para sa hustisya, kundi para sa isang pagkakataon pa. Isang pagkakataon na mayakap muli ang kanyang anak at masabing, "Patawad anak, narito na ang tatay." Ngunit sa gitna ng kanyang pagdarasal, narinig niya ang mahinang tunog ng isang cellphone na nahulog sa sahig. Ang phone ni Marcus na naiwan sa gitna ng kanyang pagtakas. Isang mensahe ang umilaw sa screen mula kay Doña Imelda. "Nandito na ang mga tao ko. Siguraduhin mong hindi makakalabas ng buhay ang matanda at ang bata." Nanigas ang buong katawan ni Teodoro. Ang digmaan ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ni Elena ang nakataya, kundi ang mismong hininga ng sanggol na hindi pa man nasisilayan ang liwanag ng mundo. "Huwag niyo pong bitawan ang kamay ko, Tay. Natatakot ako. Baka sa pagpikit ko ay hindi ko na makita ang mukha ng anak ko." Ang mga huling salitang yon ni Elena bago siya ipasok sa operating room ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Mang Teodoro. Tila isang sirang plaka na humihiwa sa kanyang puso. Nakatayo siya sa tapat ng saradong pinto. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang ilaw na nagsasabing "in operation." Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang maliit at kulay rosas na pranela. Isang damit para sa sanggol na matagal nang inihanda ni Elena nang may buong pag-asa. Ngayon, ang pranelang iyon ay tila naging isang mabigat na pasanin. Naramdaman ni Teodoro ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang napasandal sa malamig at malinis na pader ng ospital bago tuluyang napaupo sa sahig. Ang kanyang balat ay tila kinakabahan sa lamig ng aircon, ngunit ang apoy ng pagsisisi sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na upang sunugin ang kanyang buong pagkatao. Paano nauwi sa ganito ang lahat? Tanong niya sa kanyang sarili habang ang mga luha ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang bawat patak ay tila isang sumbat. Sumbat para sa mga taong hindi niya nakitang nagtatago ng patalim sa likod ng kanilang mga ngiti. Ngunit ang pighati ni Teodoro ay biglang napalitan ng isang matinding kaba nang maalala niya ang mensaheng nabasa niya sa cellphone ni Marcus. "Nandito na ang mga tao ko. Siguraduhin mong hindi makakalabas ng buhay ang matanda at ang bata." Inilibot ni Teodoro ang kanyang paningin sa paligid ng pasilyo. Ang bawat anino na gumagalaw sa dulo ng koridor ay tila nagiging isang banta. Nakita niya ang dalawang lalaking naka-jacket, nakasuot ng sombrero at may mga matang tila sa isang asong ulol na nagmamasid sa biktima. Hindi sila mukhang mga kamag-anak ng pasyente. Ang kanilang tindig ay matigas at ang kanilang mga kamay ay tila may kinakapa sa loob ng kanilang mga bulsa. Hindi na siya pwedeng maupo lang at maghintay. Bilang isang dating HR manager, alam ni Teodoro na ang pinakamabisang sandata ay hindi lakas ng katawan, kundi ang talas ng isipan at ang kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Dahan-dahan siyang tumayo, pinunasan ang kanyang mga luha at pinalitan ang kanyang mukha ng isang matatag na maskara. Lumapit siya sa nurse station nang may kalmadong hakbang. "Miss, maaari ko bang malaman kung nasaan ang pinakamalapit na security office? Gusto ko sanang magreklamo tungkol sa mga kahina-hinalang tao sa labas ng ICU." Mahinahong sabi ni Teodoro, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng babala. "Sir, tatawag na lang po kami ng security dito sa station. Huwag na po kayong umalis," sagot ng nurse. Ngunit bago pa man ito makahawak sa telepono, nakita ni Teodoro ang isa sa mga lalaki na mabilis na naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Agad na hinila ni Teodoro ang nurse. "Huwag ngayon. Ituloy mo lang ang ginagawa mo. Huwag kang titingin sa kanya," bulong niya. Mabilis na kinuha ni Teodoro ang kanyang lumang radyo. Ang radyong akala ni Marcus ay naglalaman lamang ng mga recording, ngunit ito rin ay mayroong emergency signal feature na ginagamit sa kanilang lumang kumpanya. Pinindot niya ang isang maliit na switch sa loob nito. Isang matinis
at nakakabinging tunog ang hindi lumabas, ngunit isang tahimik na frequency ang nagpadala ng signal sa mga lokal na awtoridad na matagal na niyang nakontak bago pa siya pumunta sa ospital. Sa gitna ng tensyon, bumasag ang isang tunog mula sa loob ng operating room. Isang tunog na nagpatigil sa mundo ni Teodoro. Ito ay hindi tunog ng makina, kundi ang unang iyak ng isang sanggol. Isang mahina, paos, ngunit determinadong iyak na tila nagsasabing, "Nandito na ako at lalaban ako." Ang iyak na yon ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong lakas kay Teodoro. Ngunit kasabay ng iyak na yon ay ang pagbukas ng pinto ng operating room. Isang nurse ang lumabas. Ang muka ay balot ng matinding takot. "Ang pasyente! Nagkakaroon siya ng matinding hemorrhage. Kailangan natin ng mas maraming dugo." Sigaw ng nurse. Sa sandaling iyon, ang dalawang lalaking naka-jacket ay tuluyan ng lumapit. Tila gagamitin ang kaguluhan upang isagawa ang kanilang madilim na balak. Ang isa sa kanila ay mabilis na humarang sa pinto ng operating room, habang ang isa ay hinarap si Teodoro. Ang isang matalim na bagay ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng pasilyo. "Huli ka na, matanda." Ang bata at ang nanay niya ay hindi na aabot sa bukas. Bulong ng lalaki, ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa amoy ng alkohol sa ospital. Tumingin si Teodoro sa lalaki ng walang takot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Nagkakamali ka. Ang katotohanan ay gaya ng isang bagong silang na sanggol. Maari mo itong subukang saktan, pero hinding-hindi mo ito mapapatahimik." Biglang bumukas ang elevator sa dulo ng pasilyo. Isang grupo ng mga pulis at security guard ang mabilis na lumabas. Dala ang kanilang mga kagamitan. Ang signal mula sa radio ni Teodoro ay nakarating sa tamang oras. Habang pinapatumba ng mga awtoridad ang dalawang lalaki sa sahig, lumingon si Teodoro sa pinto ng operating room. Ang iyak ng sanggol ay tumigil na, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan mula sa loob. Lumabas ang doktor, ang kanyang suot na gown ay puno ng dugo. Tiningnan niya si Teodoro at dahan-dahang ibinaba ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tagumpay, kundi isang malalim na kalungkutan. "Mr. Teodoro, ang inyong apo ay ligtas at malusog, pero ang inyong anak..." Ang cliffhanger ng gabing iyon ay tila isang malalim na bangin. Habang ang mga suspek ay kinakaladkad palayo, ang buhay ni Elena ay tila isang mitya na dahan-dahang nauubos sa gitna ng isang madilim na silid. Nag-iiwan kay Teodoro sa isang katanungang dudurog sa sinumang ama. Sapat ba ang buhay ng isang bagong apo upang punan ang puwang na iiwan ng kanyang kaisa-isang anak? Hindi po sapat ang mga salita para punan ang katahimikang iniwan ng boses ng anak ko. At sa bawat segundo ng pag-aabang, tila unti-unting nadudurog ang aking mundo sa ilalim ng puting ilaw ng ospital. Mabigat ang bawat hakbang ni Mang Teodoro patungo sa doktor. Ang kanyang mga kamay, na kanina lamang ay matatag na humahawak sa radyo, ngayon ay nanginginig na parang mga dahon sa gitna ng unos. Ang amoy ng gamot at antiseptiko sa pasilyo ay tila naging siksik at nakakasakal. Tumingin siya sa mga mata ng doktor, naghahanap ng kahit maliit na kislap ng pag-asa, ngunit ang nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin nito. "Stable ang inyong apo, Mr. Teodoro. Isang malusog na batang lalaki. Ngunit ang inyong anak, ang hemorrhage ay hindi namin agad maampat dahil sa taas ng level ng anticoagulant sa kanyang dugo. Nawalan siya ng maraming dugo at kasalukuyan siyang nasa kritikal na kondisyon. Inilipat namin siya sa ICU at kailangan nating maghintay sa susunod na 24 na oras." Mahinahong paliwanag ng doktor, ngunit bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng matanda. Napahawak si Teodoro sa sandalan ng silya. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang mukha ni Elena, ang kanyang maliit na batang babae na ngayon ay nakikipaglaban para sa kanyang huling hininga dahil sa kasakiman ng ibang tao.
Ang tagumpay niya laban sa mga tauhan ni Imelda ay tila naging walang saysay kung ang kapalit naman nito ay ang buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Sa gitna ng kanyang pagluluksa, narinig niya ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa pasilyo. Dumating si Marcos at Doña Imelda, kasunod ang kanilang abogado. Walang bakas ng luha sa kanilang mga mata. Ang tanging naroon ay ang kaba na baka mabuking ang kanilang mga lihim. Nasaan ang bata? Nasaan ang asawa ko? Pasigaw na tanong ni Marcus. Pilit na nagkukunwaring nag-aalala sa harap ng mga nurse. Lumingon si Teodoro sa kanila. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng ulyanin na anyo. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at determinasyon. Huwag niyo nang balaking lumapit sa anak ko, Marcos, at huwag niyo nang subukang gamitin ang bata para sa inyong mga plano. Tapos na ang dula-dulaan. Ano bang sinasabi mo, matanda? Baka nakakalimutan mong ako ang asawa at ako ang legal na tagapangalaga ni Elena. Banta ni Marcos habang dahan-dahang lumalapit sa biyenan. Ngunit bago pa makahakbang si Marcos, humarang ang isang opisyal ng pulisya na kasama ni Teodoro kanina. Mr. Valerius, kailangan niyo pong sumama sa amin sa presinto. Mayroon kaming hawak na ebidensya ng tangkang pagpatay at pakikipagsabuatan sa mga kriminal na nahuli namin dito mismo sa ospital. At mayroon ding report mula sa isang chemist tungkol sa mga tabletang ibinibigay niyo sa inyong asawa. Namuti ang mukha ni Marcos. Tumingin siya kay Doña Imelda na nooy pilit na nagtatago sa likod ng abogado. Wala kaming kinalaman dyan. Kasinungalingan lang ang lahat ng yan. Tili ng matandang babae. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ang katotohanan ay hindi kailanman naging kasinungalingan. Imelda. Malamig na wika ni Teodoro. Inilabas niya ang recorder mula sa kanyang bulsa. Ang recorder na akala ni Marcus ay nakuha na niya. Ang akala niyo ay nakuha niyo na ang lahat ng ebidensya. Pero bilang isang HR manager, alam ko ang kahalagahan ng redundancy. May kopya ang bawat salitang binitawan niyo sa loob ng mansyon na yon. Habang kinakaladkad ng mga pulis ang nagpupumiglas na si Marcos at ang naghihisteryang si Doña Imelda, sa harap ng maraming tao, walang naramdamang saya si Teodoro. Ang tanging naroon ay ang bigat ng katotohanan. Ang kahihiyan o hiya ay bumalot sa pangalan ng mga Valerius, ngunit para kay Teodoro, ang mas mahalaga ay ang pag-asa para sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang lumapit sa nursery kung nasaan ang kanyang apo. Sa likod ng malinis na salamin, nakita niya ang isang maliit na sanggol, natutulog ng mahimbing, walang malay sa madilim na mundong kinasangkutan ng kanyang mga magulang. Hinaplos ni Teodoro ang salamin, tila ba inaabot ang kamay ng bata. Narito ang lolo apo. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Bulong niya. Ngunit ang kanyang katahimikan ay bumasag ng tumunog ang emergency alarm mula sa ICU unit kung nasaan si Elena. Nakita niya ang mga doktor na mabilis na tumatakbo patungo sa silid ng kanyang anak. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng isang tuwid na linya ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig kahit na malayo siya roon. Napaluhod si Teodoro sa tapat ng nursery. Ang kanyang mga dalangin ay naging mga hikbi. Habang ang hustisya ay unti-unti nang nakakamit sa labas, ang pinakamahalagang laban ay kasalukuyan pa ring nagaganap sa loob ng operating room. Mamamatay ba ang huling liwanag ni Teodoro sa gabing ito? O magagawa bang baguhin ng pag-ibig ng isang ama ang nakatakdang guhit ng tadhana? Sa pagitan ng bawat marahas na pintig ng aking puso, naririnig ko ang nakakabinging katahimikan ng isang buhay na dahan-dahang bumibitaw, na tila isang kandilang nauubusan na ng mitya sa gitna ng malalim na gabi. Ang tuwid na guhit sa monitor ay tila isang mahabang kalsada patungo sa kabilang mundo. Sa labas ng salamin ng ICU, nakaluhod si Mang Teodoro. Ang kanyang mga noo ay nakasandal sa malamig na materyales, habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pagbulong ng mga panalangin na hinaluan ng pagsisisi. Sa loob, ang mga doktor ay tila mga mandirigma sa isang nawawalang laban.
Nakita niya ang marahas na pag-angat ng katawan ni Elena mula sa kama sa bawat daloy ng kuryente mula sa defibrillator. Ngunit ang kanyang anak ay nanatiling walang kibo, tila isang estatwang gawa sa puting porselana. "Wag muna, Panginoon. Wag ang anak ko. Ako na lang." Hikbi ni Teodoro. Ang kanyang boses ay paos, tila galing sa ilalim ng lupa. Sa kanyang isipan, tinatawag niya ang kanyang yumaong asawa. "Maria, wag mo muna siyang sunduin. Hindi pa niya nahahawakan ang kanyang anak. Hindi pa niya nararanasan ang tunay na laya." Lumipas ang mga minuto na tila mga taon. Ang bawat paggalaw ng mga nurse, ang bawat mabilis na pagpapalit ng mga suwero ay tila isang dula na walang boses. Hanggang sa dahan-dahan, ang tuwid na linya sa monitor ay nagsimulang gumuhit ng maliliit na bundok, mga mahihina at mababagal na tibok, ngunit sapat na upang ibalik ang hangin sa mga baga ni Teodoro. Bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang doktor, hinubad ang kanyang salamin, at pinahira ng pawis sa kanyang noo. Tumingin siya kay Teodoro nang may bahagyang nangiti na puno ng pagod. Bumalik ang kanyang heart rate, Mr. Teodoro. Isang himala na nalampasan niya ang hemorrhage na yon. Pero kailangan nating bantayan ang kanyang recovery. Ang kanyang katawan ay sobrang nanghina. Napasandal si Teodoro sa pader. Ang kanyang buong katawan ay tila naging malambot na parang tela. Ang bigat na dinadala niya simula nang dumating siya sa mansyon ay tila bahagyang gumaan, ngunit alam niyang malayo pa ang dulo ng kalsada. Habang nagaganap ang himala sa loob ng ospital, ang kadiliman naman ay tuluyan ng lumamon sa mga Valerios. Sa labas, ang balita tungkol sa pag-aresto kay Marcus at Doña Imelda ay mabilis na kumalat sa social media. Ang kumpanya ng asawa ni Elena ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi nang lumabas ang mga ebidensya ng malawakang audit fraud na lihim na ipinadala ni Teodoro sa mga awtoridad bago ang operasyon. Ang hiya na kinatatakutan ng mga Valerios ay naging isang malaking peklat na hinding-hindi na mabubura. Kinabukasan, pinayagan si Teodoro na pumasok sa nursery. Doon, sa loob ng isang maliit na plastic crib, nakita niya ang kanyang apo. Ang bata ay may mga daliring kasing liit ng buto ng pakwan at ang buhok nito ay kasing itim ng gabi. Nang hawakan ni Teodoro ang maliit na kamay ng sanggol, naramdaman niya ang isang mahigpit na kapit. Isang kapit na tila nagsasabing, "Lolo, salamat sa pagligtas sa amin." "Angelo," bulong ni Teodoro. Iyon ang pangalang gusto ni Elena. "Angelo, narito ang lolo. Hindi na tayo babalik sa bahay na yon. Magtatayo tayo ng sarili nating tahanan kung saan ang tanging maririnig ay tawanan, hindi ang mga bulong ng kasamaan." Dinala ni Teodoro ang sanggol sa tapat ng salamin ng ICU upang makita ni Elena. Kahit na wala pa itong malay, ang imahe ng matanda na karga ang bata habang nakatingin sa lupaypay na ina ay tila isang painting ng pag-asa sa gitna ng trahedya. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang dumating ang abogado ni Teodoro. Ang mukha nito ay seryoso. "Mang Teodoro, may problema po tayo." Kahit nasa kulungan si Marcus, naghain ang kanyang legal team ng petisyon para sa kustody ng bata. Gagamitin nila ang katotohanang si Marcus ang legal na asawa at may kakayahang pinansyal sa papel upang kunin ang sanggol mula sa inyo. Nanigas si Teodoro. Tumingin siya sa kanyang apo, pagkatapos ay kay Elena na natutulog pa rin. Ang kasamaan ni Marcus ay tila isang galamay ng pugita na kahit putol na ay pilit pa rin kumakapit. Gusto nilang kunin ang bata para magamit na leverage sa kaso nila? Tanong ni Teodoro. Ang kanyang boses ay muling naging matigas na parang bakal. "Opo." At dahil hindi pa nakakapagsalita si Elena, ang batas ay madalas na pabor sa asawa. Sagot ng abogado. Huminga ng malalim si Teodoro. Tumingin siya sa monitor ng puso ni Elena. Ang tibok nito ay mas malakas na ngayon. Lumapit siya sa kanyang anak at bumulong sa tenga nito. "Elena, anak,
Kailangan kitang magising. Kailangan ka ni Angelo. Huwag mong hayaang makuha nila ang huling kayamanan natin. Sa sandaling iyon, ang mga daliri ni Elena na nakapatong sa puting kumot ay dahan-dahang gumalaw. Ang kanyang mga pilik mata ay nanginig at isang mahinang ungol ang lumabas sa kanyang mga tuyong labi. Ngunit nang dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata, ang nakita ni Teodoro ay hindi ang kilalang ningning ng kanyang anak, kundi ang isang malalim at bakanting titig. Elena, anak, naririnig mo ba ako? Tanong ni Teodoro nang may halong kaba. Tumingin si Elena sa kanyang ama. Pagkatapos ay sasanggol, ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay tila nagtatanong kung sino ang mga taong nasa harap niya. Ang matinding trauma at ang epekto ng mga gamot ay tila may binura sa kanyang alaala. Sa bawat bakanting titig na ibinibigay mo sa akin, Elena, tila unti-unting nabubura ang lahat ng mga kwentong isinulat natin sa loob ng maraming taon na tila ba ang iyong alaala ay isang papel na binura ng marahas na agos ng pagtataksil. Ang loob ng ICU ay binalot ng isang uri ng katahimikan na mas masakit pa sa mga hiyaw ng bighati. Nakatayo si Mang Teodoro sa tabi ng kama ni Elena. Hawak-hawak ang kamay ng anak na dati ay kasing init ng sikat ng araw, ngunit ngayon ay kasing lamig na ng marmol. Ang mga mata ni Elena ay nakadilat, nakatitig sa puting kisame, ngunit ang ningning na dati ay nagbibigay ng buhay sa kanyang muka ay naglaho na. Tila ang kanyang kaluluwa ay nagtago sa isang malalim at madilim na kuweba kung saan hindi siya maabot ng kahit anong tinig. Elena, anak, narito ang tatay. Tignan mo, narito rin si Angelo, ang anak mo. Bulong ni Teodoro, ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang puso ay dinudurog ng kawalang katiyakan. Dahan-dahang itinigil ng doktor ang pag-eksamin sa mga mata ni Elena. Tumingin siya kay Teodoro nang may halong simpatya. Mr. Teodoro, ito ay tinatawag nating dissociative amnesia na dulot ng matinding trauma at ang pansamantalang kawalan ng oxygen sa utak noong nagkaroon siya ng seizure. Ang kanyang isipan ay gumawa ng isang pader upang protektahan ang kanyang sarili mula sa sakit na naranasan niya sa mansyong yon. Maaring bumalik ang kanyang alaala, pero kailangan natin ng mahabang panahon at pasensya. Huminga ng malalim si Teodoro. Isang panibagong krus na naman ang kailangang pasanin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ay binalahaw ng marahas na pagbukas ng pinto ng ward. Pumasok si Attorney Rivera, ang abogado ni Marcos, na may dalang isang makapal na envelope at isang ngiting tila sa isang buwaya. Good morning, Mr. Teodoro. I'm sorry to intrude but I'm here for my client, Mr. Marcos Valerius. We are serving you a court order for the temporary custody of the child. Ayon sa batas, habang ang ina ay incapacitated, ang ama ang may ganap na karapatan sa sanggol. We will take the baby today. Diretsong wika ng abogado. Ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan sa kabila ng dumi ng kasong hawak niya. Nanigas ang buong pagkatao ni Teodoro. Hinarap niya ang abogado. Ang kanyang mga mata ay naging matalas na tila mga talim ng kutsilyo. Hindi niyo makukuha ang bata. Ang kliyente niyo ay nasa likod ng rehas dahil sa tangkang pagpatay sa asawa niya. Anong karapatan ang sinasabi niyo? Innocent until proven guilty, Mr. Teodoro. At sa papel, Marcos is still a wealthy businessman with a clean record until the court says otherwise. In comparison, you are a retired man with no stable income and a daughter who can't even recognize her own name. Sino sa tingin niyo ang mas pipiliin ng DSWD? Pagmamayabang ni Attorney Rivera. Lumingon si Teodoro kay Elena na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa kawalan. Pagkatapos ay tumingin siya sa maliit na nursery window kung saan natutulog si Angelo. Naramdaman niya ang isang matinding dagundong sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang matandang ulyanin na pinaglaruan nila. Siya si Teodoro, ang lalaking nagpatakbo ng libo-libong tao.
at hindi niya hahayaang makuha ng mga halimaw ang kanyang huling kayamanan. Attorney Rivera, mahinahong simula ni Teodoro. Lumapit siya ng napakalapit sa abogado. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking anino na bumalot dito. Sabihin mo kay Marcus, bago siya magpadala ng mga papel, siguraduhin niyang nabura na niya ang lahat ng bakas ng audit fraud sa logistics kumpanya niya. Sabihin mo rin sa kanya na ang bawat gramo ng warfarin na nakita sa dugo ng anak ko ay may katumbas na habambuhay na pagkabulok sa kulungan. Kung itutuloy niyo ang petisyon na ito, ilalabas ko ang mga dokumentong magpapabagsak hindi lang kay Marcos, kundi pati na rin sa lahat ng taong tumutulong sa kanya. Kasama ka. Natigilan ng abogado. Ang kanyang nangiti ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang bakas ng kaba. Alam niya ang reputasyon ni Teodoro bilang isang HR manager na walang pinapalampas na butas. You're bluffing, bulong ng abogado, ngunit ang kanyang kamay na hawak ang envelope ay nagsimulang manginig. Subukan mo ako, sagot ni Teodoro. Sa gitna ng kanilang pagtutuos, isang mahinang tunog ang narinig mula sa kama. Ito ay hindi ungol, kundi isang salita. Isang salitang binigkas ni Elena nang may panginginig at takot. Takbo, tatay, takbo. Napalingon ang lahat kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno na ng luha. Ngunit hindi ito luha ng pagkilala, kundi luha ng isang matinding takot. Ang kanyang isipan ay tila bumalik sa sandaling hinahabol siya ng anino sa mansyon. Nagsimulang mag-alarm ang monitor ng kanyang puso dahil sa bilis ng tibok nito. Elena, anak, narito ako. Sigaw ni Teodoro habang sinusubukang hawakan ang anak, ngunit nag-hysterical si Elena. Huwag! Huwag niyo akong hawakan! Papatayin nila ako! Marcus! Mommy! Parating na sila! Ang kaguluhan sa loob ng silid ay naging hudyat para sa mga nurse na pumasok at itaboy ang lahat. Habang kinakaladkad si Teodoro at ang abogado palabas, nakita ni Teodoro ang kanyang anak na pilit na itinatali sa kama upang hindi masaktan ang sarili. Ang bawat sigaw ni Elena ay tila isang punyal na sumasaksak sa kaluluwa ng kanyang ama. Nang makarating sa labas ng ward, mabilis na lumapit si Attorney Rivera kay Teodoro. Ang kanyang mukha ay puno na ng panunuya. See? She's mentally unstable. Mas pabor ito sa amin. Sa susunod na pagpunta ko rito, dala ko na ang mga pulis para kunin ang bata. Enjoy your last hours with the baby, matanda. Naiwan si Teodoro sa pasilyo, mag-isa sa gitna ng nakakabinging ingingay ng kanyang sariling pighati. Tumingin siya sa kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagligtas sa kanyang anak, ngunit tila hindi sapat upang protektahan ang kapayapaan nito. Ngunit sa dulo ng pasilyo, isang pamilyar na anino ang nakatayo. Isang matandang babae na nakasuot ng itim, may dalang isang lumang rosaryo, at isang envelope na puno ng mga lihim. Ito si Nanay Rosa, ang dating mayordoma ng mga Valerios na matagal nang nawawala. Teodoro, hindi lang ang anak mo ang biktima sa bahay na yon. Bulong ni Nanay Rosa nang makalapit siya. Mayroon pa akong alam na mas malalim pa sa mga insurance na yan. Mayroon silang itinagong bangkay sa ilalim ng kanilang mga pundasyon. Ang mga salitang yon ay tila isang bagong mitya na nagsindi sa dilim. Ang laban ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, ang bawat lihim na itinago sa loob ng maraming taon ay handa ng sumabog. Hindi lang ang insurance ni Elena ang ninakaw nila, Teodoro. Ninakaw din nila ang buhay ng aking kapatid, 20 taon na ang nakalilipas. Ang mansyong yun ay nakatayo sa ibabaw ng mga luhang hindi kailanman natuyo. Ang bawat salitang binitawan ni Nanay Rosa ay tila mga patak ng asidong tumutunaw sa natitirang dangal ng pangalang Valerius. Sa madilim na dulo ng pasilyo ng ospital, habang ang amoy ng kape at gamot ay humahalo sa lamig ng gabi, naramdaman ni Mang Teodoro ang isang uri ng kilabot na hindi niya inakalang mararanasan pa sa kanyang edad. Inabot ni Nanay Rosa ang isang lumang envelope. Kupas na ang kulay,
amoy alikabok, at may mga mantsa ng natuyong luha. Sa loob nito ay ang mga orihinal na titulo ng lupa at mga dokumento ng kumpanya na pagmamay-ari dapat ng yumaong asawa ni Doña Imelda at ng kanyang partner, ang kapatid ni Rosa, na namatay sa aksidente matapos pirmahan ang isang kasunduang hindi nito alam na magiging hatol ng kamatayan. Ginamit nila ang parehong taktika, Teodoro. Pinainom nila ng laso ng kapatid ko para magmukhang atake sa puso. At ngayon, ginagawa nila ito kay Elena. Hikbi ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang lumang rosaryo. Huminga ng malalim si Teodoro. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng semento. Nanay Rosa, salamat. Dahil dito, hindi lang natin maililigtas si Elena. Sisiguraduhin nating wala nang matitirang bato sa mansyong yon na hindi guguho. Ngunit ang kanilang pag-uusap ay pinutol ng isang marahas na eksena sa tapat ng nursery. Dumating ang mga kinatawan mula sa DSWD kasama ang 2 pulis at ang tila laging nakangising si Attorney Rivera. Hawak nila ang isang utos mula sa korte na makuha ang sanggol dahil sa emergency situation at ang kawalan ng kakayahan ng ina. Sir, kailangan niyo pong ibigay ang bata. This is for the safety of the infant. Ang pasyente ay unstable at kayo naman ay walang legal na kustodya. Wika ng social worker, ang kanyang boses ay tila isang makinaryang walang pakiramdam. Huwag niyo pong hawakan ang apo ko, sigaw ni Teodoro habang humaharang siya sa pinto ng nursery. Ang kanyang tindig ay tila isang matandang punong hindi matumbang-tumba ng bagyo. Hindi niyo siya dadalhin sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Dad, stop it! Pinapahirapan mo lang ang lahat. Isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng mga pulis. Lahat ay lumingon. Doon, nakatayo si Marcos. Nakalabas na ito ng kulungan sa pamamagitan ng pansamantalang piyansa. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pighati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malupit na tagumpay. I am the father, at hindi ako papayag na ang anak ko ay palakihin ng isang ulyanin at mapaghinalang matanda. Tumingin si Teodoro kay Marcos. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Dahan-dahan niyang itinaas ang envelope na ibinigay ni Nanay Rosa. Marcos, akala mo ba ay natapos na ang laban sa kulungan? Mahinahong simula ni Teodoro. Ang boses ay sapat na upang marinig ng lahat sa pasilyo. Hawak ko ang katotohanan tungkol sa iyong ama at kay Imelda. Hawak ko ang patunay na ang lahat ng yaman ninyo ay ninakaw mula sa isang taong pinatay ninyo. Attorney Rivera, baka gusto mong basahin muna ito bago mo ituloy ang pagtatanggol sa isang mamamatay tao. Natigilan si Marcos. Ang kanyang pagkukunwari ay tila isang maskarang gawa sa manipis na papel na unti-unting nababasa ng ulan. Ngunit bago pa man makasagot ang sinuman, isang nakakangilong sigaw ang nagmula sa loob ng ward ni Elena. Angelo, nasaan ang anak ko? Ang pinto ng ward ay bumukas at doon ay tumambad si Elena. Ang kanyang suot na hospital gown ay may bakas ng dugo mula sa kanyang mga dextrose na pilit niyang hinugot. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Ngunit mayroong isang bagay na nagbago. Ang bakanting titig ay wala na. Napalitan ito ng matinding apoy ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Ang trauma ay hindi nagtagumpay na burahin ang kanyang pagkatao. Sa halip, ang banta sa kanyang anak ang nagsilbing kislap upang muling magliyab ang kanyang alaala. Marcus! Sigaw ni Elena. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong ospital. Huwag kang lalapit sa anak ko. Alam ko ang lahat. Alam ko ang bawat gamot na ibinigay mo. Alam ko ang bawat insurance na pinirmahan mo habang natutulog ako. Lahat ng tao sa pasilyo, ang mga nurse, ang mga pulis, ang social worker, ay napako sa kanilang kinatatayuan. Si Marcos ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot.
Elena, honey, hindi mo alam ang sinasabi mo. May amnesia ka. Remember? Pilit na palusot ni Marcus, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na. Nakaalala na ako, Marcus. Nakaalala na ako sa bawat sakit, sa bawat mura, at sa bawat plano ninyo ni Mami Imelda. Lumapit si Elena sa kanyang asawa, hindi alintana ang panghihina ng kanyang katawan. Pulis, arestuhin niyo siya. Siya ang nagbigay sa akin ng pampalabnaw ng dugo. Siya ang gustong pumatay sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Teodoro at sinalo ang kanyang anak na muntik ng matumba. Magkayakap ang dalawa sa gitna ng pasilyo, isang imahe ng tagumpay at pighati. Dito na tuluyang kumilos ang mga pulis. Hindi na para kunin ang bata, kundi para muling posasan si Marcos base sa mga bagong testimonya at sa ebidensyang hawak ni Teodoro at Nanay Rosa. Habang kinakaladkad si Marcos palayo, lumingon siya kay Elena ng may nanlilisik na mga mata. Hindi pa tapos ito. Hindi niyo ako mapapabagsak. Ngunit si Elena ay hindi na nakatingin sa kanya. Nakatingin siya kay Angelo na dahan-dahang inilalabas ng nurse mula sa nursery. Sa unang pagkakataon, nayakap ni Elena ang kanyang anak. Ang bawat hikbi niya ay tila isang dalangin ng pasasalamat. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagsasama, napansin ni Teodoro si Nanay Rosa na nakatayo sa isang sulok, nakatingin sa dulo ng pasilyo. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa labas at doon ay nakasilip ang isang pamilyar na muka. Si Doña Imelda, na tila may hawak na isang bagay na mas mapanganib pa sa mga dokumento. Tumunog ang cellphone ni Teodoro. Isang video call mula sa isang hindi kilalang numero. Nang sagutin niya ito, bumungad ang mukha ni Imelda na may kasamang malamig na tawa. Akala niyo ba ay panalo na kayo dahil nakuha niyo si Marcus? Ang mansyon ay may huling sorpresa para sa inyo, Teodoro. Sabihin mo kay Elena, ang kanyang kalayaan ay may katumbas na apoy. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng isang malakas na pagsabog sa direksyon ng kanilang dating tinitirhan. Ang mansyon ni Marcus, kung saan naroon ang lahat ng orihinal na ebidensya at mga gamit ni Teodoro, ay nilalamon na ng malalaking apoy. Ang bawat bahay na itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay itinakdang maging abo. Ngunit ang pundasyon ng pag-ibig ng isang ama ay hinding-hindi matutupok ng kahit anong apoy sa mundo. Mula sa bintana ng silid sa ospital, tanaw ni Mang Teodoro ang mapulang liwanag na nagmumula sa direksyon ng mansyon ng mga Valerius. Ang usok na humahalik sa madilim na langit ay tila mga anino ng nakaraan na dahan-dahang naglalaho. Ang marangyang kuta ng kasakiman ni Doña Imelda ay nilalamon na ng apoy. Isang marahas na paglilinis para sa lahat ng duming itinago nila sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Teodoro ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya, nakita niya si Elena. Bagamat maputla pa rin at nakaupo sa wheelchair, ang kanyang mga mata ay wala na ang takot. Sa kanyang mga bisig, mahimbing na natutulog si Angelo, balot ng malinis na puting kumot. Ang tanging kayamanan na hindi kailanman maaabot ng apoy ng kanyang mga kaaway. Hayaan mo na ang mansyong yon, Tay. Hindi naman yun ang naging tahanan natin. Mahinahong wika ni Elena. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na musika pagkatapos ng isang mahabang unos. Humarap si Teodoro sa kanyang anak at lumuhod sa tapat nito. Akala ni Imelda ay sapat na ang pagsunog sa bahay para burahin ang ebidensya. Pero nakalimutan niyang ang isang dating HR manager ay palaging may backup. Ang lahat ng dokumentong ibinigay ni Nanay Rosa, pati na ang mga ebidensya ng paglalason sa'yo, ay naipadala ko na sa email ng Pangulo ng Logistics Kumpanya at sa mga autoridad, bago pa man niya nasindihan ang unang posporo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Teodoro nang maalala ang huling tawag ni Imelda. Ang takot na narinig niya sa boses ng matandang babae ay ang pinakamatamis na musika ng katarungan. Sa labas ng ospital, ang mga sirena ng pulis ay muling umalingaw-ngaw. Hindi sila papunta sa sunog,
kundi sa isang maliit at pribadong hangar kung saan nagtatangkang tumakas si Doña Imelda. Ang hiya, na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang mga alahas, ay tuluyan ng bumulaga sa buong mundo nang pusasan siya sa harap ng mga kamera ng media na kanina pa nakaabang. Ang imahe ng Donya na kinakaladkad sa putikan ng sarili niyang mga krimen ay naging hatol na mas matindi pa sa habambuhay na pagkabilanggo. Lumipas ang ilang araw at ang puting dingding ng ospital ay napalitan ng luntiang paligid ng probinsya. Dinala ni Teodoro ang kanyang anak at apo sa maliit nilang bahay sa tapat ng dagat. Ang bahay kung saan lumaki si Elena bago siya nilamon ng huwad na pangako ng mga Valerios. Habang nakaupo sila sa beranda, ninanamnam ang amoy ng alat at sariwang hangin, pinapanood ni Teodoro si Elena na dahan-dahang hinahaplos ang pisngi ni Angelo. Ang sikat ng araw ay tila isang basbas na nagpapagaling sa bawat peklat ng kanilang nakaraan. "Tay, salamat po." Simula ni Elena, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. "Salamat dahil hindi niyo ako binitawan nung ako mismo ay handa ng sumuko. Salamat dahil naging kuta kayo noong gumuho ang mundo ko." Umiling si Teodoro at hinawakan ng kamay ng anak. "Anak, ang pagmamahal ng isang magulang ay hindi natatapos sa pagbibigay ng buhay. Nagsisimula ito sa bawat sakripisyo upang matiyak na ang buhay na yon ay malaya. Patawarin mo ako kung huli na nung naiintindihan ko yon. Pero ngayon, pangako ko, ang bawat umaga mo ay hindi na babalutin ng kaba." Dumating si Nanay Rosa, dala ang isang tray ng sariwang prutas at mainit na tsokolate. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na rin, tila nabunutan ng isang malaking tinik matapos mabigyan ng katarungan ng kanyang yumaong kapatid. "Kailangan nating mag-celebrate. Ang hustisya ay nakamit na at si Marcos ay hinding-hindi na makakalabas ng kulungan dahil sa bigat ng mga kasong isinampa ninyo." Tumango si Elena. "Pinatawad ko na siya, Nanay Rosa. Hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil ayaw kong dalhin ang poot niya sa paglaki ni Angelo. Gusto kong lumaki ang anak ko sa isang mundong puno ng pag-ibig, hindi ng paghihiganti." Tumingin si Teodoro sa malawak na karagatan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naglilinis sa mga alaala ng sakit. Sa kanyang tabi, ang kanyang pamilya ay buo at ligtas. Alam niya na ang sugat sa puso ni Elena ay maaaring mangailangan pa ng mahabang panahon upang tuluyang maghilom. Ngunit sa piling ng bawat isa, ang bawat araw ay magiging isang hakbang patungo sa liwanag. "Te, tignan niyo si Angelo. Ngumingiti siya." Masayang wika ni Elena. Lumapit si Teodoro at tiningnan ang kanyang apo. Ang mga mata ng bata ay tila may dalang pangako ng isang bagong simula. Ang utang na loob na palaging ginagamit ni Marcos upang sakalin si Elena ay napalitan ng isang tunay na utang. Ang utang ng buhay sa pag-ibig na walang hinihintay na kapalit. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid, naramdaman ni Teodoro ang isang tunay na kapayapaan. Ang kanyang misyon bilang isang ama ay tapos na at ang kanyang papel bilang isang lolo ay kasisimula pa lamang. Sa loob ng maliit na bahay na yon, walang ginto, walang chandelier at walang mga guard. Ngunit ang bawat sulok ay puno ng hininga ng tunay na kaligayahan. Ang bawat kwento ay may dulo, ngunit para kay Teodoro at Elena, ito ay hindi pagtatapos. Ito ang unang pahina ng isang aklat na sila mismo ang susulat. Isang kwento ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng isang pag-ibig na mas matatag pa sa anumang kabaong na inihanda ng kasamaan. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay hindi ang pera o ang impluensya, kundi ang tahimik na determinasyon ng isang amang handang itaya ang lahat para sa kaligtasan ng kanyang anak. 1 taon na ang lumipas mula nang lamunin ng apoy ang lahat ng alaala ng sakit
At sa bawat paghampas ng alon sa pampang, tila unti-unting hinuhugasan ng dagat ang mga bakas ng luhang itinago natin sa dilim. Ang hapon ay binalot ng kulay kahel at ginto, habang ang araw ay dahan-dahang humahalik sa guhit ng tagpuan sa pagitan ng langit at dagat. Sa maliit na bakuran ng kanilang bahay sa probinsya, maririnig ang masiglang tawa ng isang bata, isang tunog na mas matamis pa sa kahit anong harana. Si Angelo, na ngayon ay isang taong gulang na, ay dahan-dahang naglalakad sa buhanginan. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak sa mga daliri ng kanyang lolo Teodoro. Nakatitig si Mang Teodoro sa kanyang apo. Ang mga mata ni Angelo ay kasing linaw ng kristal, walang bakas ng kadilimang pinagdaanan ng kanyang mga magulang. Sa bawat hakbang ng bata, naramdaman ni Teodoro ang kaganapan ng kanyang misyon. Ang kanyang buhok ay tuluyan ng pumuti at ang kanyang mga balikat ay tila bumaba na mula sa bigat ng mga laban. Ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman ng mga Valerios. Lumabas si Elena mula sa loob ng bahay, dala ang isang basket ng mga sariwang bulaklak mula sa kanilang hardin. Ang kanyang balat ay masigla na at ang kanyang mga mata ay muling nagliliwanag, hindi dahil sa mga mamahaling alahas, kundi dahil sa kalayaang ngayon ay hawak na niya. Siya ay nagtuturo na muli sa lokal na paaralan, ibinabahagi ang kanyang talino sa mga batang nangangarap din ng magandang kinabukasan. Tay, halika na po sa loob, handa na ang hapunan. Tawag ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng init. Tumigil si Teodoro at lumingon sa kanyang anak. Sandali lang anak, pinapanood ko lang ang paglubog ng araw. Alam mo, sa bawat pagtatapos ng araw, naaalala ko na ang dilim ay pansamantala lamang. Naupo si Elena sa tabi ng kanyang ama sa isang lumang bangko. Tumingin siya sa malayo kung saan tila naglalaho na ang huling sinag ng liwanag. Minsan, naiisip ko pa rin sila, tay. Hindi dahil sa pangungulila, kundi dahil sa awa. Si Marcos, si Mami Imelda, nakuha na nila ang hustisyang nararapat sa kanila sa loob ng rehas. Ang kanilang mansyon ay naging abo na, gaya ng kanilang mga pangarap na itinayo sa kasamaan. Napatawad mo na ba sila ng tuluyan, Elena? Mahinahong tanong ni Teodoro. Huminga ng malalim si Elena. Ang pagpapatawad, tay, ay hindi nangangahulugang kailangang kalimutan ng lahat. Pinatawad ko sila para sa sarili ko, para kay Angelo, at para sa inyo. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa isang tahanang may nakatagong laso ng poot. Ang tunay na patawad ay ang pagbitaw sa kadenang nag-uugnay sa atin sa kanila. Malaya na tayo, tay, at iyon ang pinakamahalagang regalo na ibinigay ninyo sa amin. Ngumiti si Teodoro. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanyang anak ay ganap ng magaling. Ang dissociative amnesia ay naging isang madilim na kabanata na lamang na natapos na. Ang alaala ni Elena ay buo na muli. Ngunit ang mga masakit na bahagi ay hindi na nagdudulot ng hapdi, kundi nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Kinuha ni Teodoro ang kanyang lumang radio mula sa mesa. Hindi na ito ginagamit para sa mga sikretong recording. Sa halip, binuksan niya ito at lumabas ang isang malambing na tugtugin ng isang klasikong Tagalog love song, ang paboritong kanta ng yumaong ina ni Elena. Dahan-dahang sumabay sa kanta ang hangin, tila isang haplos mula sa kabilang mundo. Ang bawat pamilya ay may kanya-kanyang bagyo, Elena. Bulong ni Teodoro habang pinapanood nila si Angelo na humahabol sa isang makulay na paru-paro sa buhanginan. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kalakas ang hangin, kundi kung gaano katatag ang haligi na humahawak sa ating bubong. Ang pag-ibig, ang utang na loob sa ating mga magulang at ang hiya sa ating sarili. Lahat ng yan ay may tamang lugar. At ang lugar na yon ay ang puso na marunong magmahal ng totoo. Ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, ngunit ang takot ay wala na.
Sa bawat bituin na lumilitaw sa langit, merong isang kwento ng pag-asa. Ang hustisya ay hindi lamang ang pagpapakulong sa mga masasama. Ito ay ang kakayahang mabuhay ng payapa pagkatapos ng lahat ng gulo. Ang kaso laban sa mga Valerius ay naging isang aral sa buong bansa tungkol sa dignidad ng tao at sa kapangyarihan ng katotohanan. Habang naglalakad sila pabalik sa loob ng kanilang maliit ngunit masayang tahanan, lumingon si Teodoro sa huling pagkakataon sa dagat. Ang kanyang puso ay umaawit ng pasasalamat. Ang pag-asa na itinanim niya sa gitna ng unos ay tuluyan ng namunga. Nakamit na nila ang kapayapaan. Ang bawat sugat ay naghilom na. Nag-iiwan lamang ng mga peklat na nagsisilbing medalya ng kanilang tagumpay. Sa dulo ng lahat, napatunayan ni Mang Teodoro na ang pinakamabisang pananggalang ng isang anak ay hindi ang pader ng isang mansyon, kundi ang mga bisig ng isang amang handang itaya ang lahat para sa kanyang kaligtasan. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa loob ng kanilang tahanan, ang liwanag ng pag-ibig ay mananatiling naglalagablab. Ngayon, bukas, at hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso.